Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin naman po natin ang isa sa mga tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang A la Juventud Filipina o sa Tagalog ay sa Kabataang Pilipino. Ngunit bago ang lahat, ay atin munang pahapyawan ang kasaysayan at kung ano nga ba ang mensahe at para kanino inaalay ni Dr. Jose Rizal ang tulang ito. Ang tula na ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong panahong kasalukuyang pananakop ng bansang Espanya sa ating bansang Pilipinas. Noong taong 1879, ang Artistic Literary Lyceum of Manila ay nagsagawa ng isang patimpalak sa paggawa ng isang tula. At sa panahon ding ito, si Rizal ay nagsumite ng kanyang tula na pinamagatan nga niyang A la Juventud Filipina sa edad na 18 lamang. At siya nga ang nakakuha ng unang pwesto sa patimpalak na ito. At nakatanggap siya ng isang diploma o nakatanggap siya ng diploma at ang kanyang papremyo na silver pen that is decorated with gold and has a feather shape. Ang tula ding ito ay nagsasaad na ang mga kabataang Pilipino ay kayang maabot ang pinakamataas na kakayahang kaya nilang abutin. Isa sa mga layunin ng tulang ito ay ang himukin ang kabataang Pilipino na gamitin ang kanilang kakayahan at talento upang mapalaya ang mga Pilipino sa kamangmangan at higit sa lahat, hanapin ang kalayaan at dignidad ng sambayanang Pilipino. At kahit sa panahon natin ngayon, masasabi nating maia-apply natin ang sinasabi sa tula dahil alam naman natin na magpahanggang sa ngayon, ang Pilipinas ay hindi kayang tumayo sa sarili nitong mga paa dahil sa estado ng ekonomiya ng ating bansa. Ngayon ay dumako naman na tayo sa nilalaman ng tulang pinamagatang A la Juventud Filipina sa bawat saknong. Unang saknong, itaas ang iyong noong aliwalas. Ngayon, kabataan ng aking pangarap, ang aking talino na tanging liwanag, ay paggitawin mo pag-asa ng bukas. Sa unang saknong, inahalintulad ni Rizal ang mga kabataang Pilipino sa isang bulaklak na hindi pa tuluyang namumukadkad dahil hindi pa sapat ang kakayahan o karunungan nito upang harapin ang kinabukasan upang maibigay sa sambayan ng Pilipino ang kalayaan na matagal nang nais makamit. Susunod ay ang ikalawang saknong. Ikaw ay lumitaw o katalinuhan, magitang na diwang puno sa isipan. Mga puso nami sa iyo'y naghihintay at dalhin mo roon sa kaitaasan. Sa ikalawang saknong naman, sinabi rito ni Rizal na taas noon nilang ipagmalaki ang kanilang bayan at gamitin ang kanilang kakayahan at talento maging ang kanilang karunungan upang magbigay ng pag-asa sa lahat at mas payabungin pa ang kanilang mga talento para sa ikabubuti ng lahat. Ikatlong saknong, bumabakang taglay ang kagiliw-giliw na mga silahis ng agham at sining. Mga kabataan, hayo na't lagutin ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Sinabi naman ni Dr. Jose Rizal sa ikatlong saknong na kailangang bumangon ng mga kabataan dahil sa kanilang sitwasyon sa loob ng pamumuno ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas noon. Sapagkat alam naman natin na noon pa lamang ginapos na ng mga Espanyol ang mga Pilipino sa pagiging mangmang dahil ayaw nilang malaman ng mga ito ang tunay nilang hangarin sa bansa. Ikaapat na saknong,
Masdan ang putong na lubhang makinang. Sa gitna ng dilim ay matitigan. Maalam na kamay, may dakilang alay sa nagduro sa mong bayang minamahal. Sa ikaapat na saknong ay kung mapapansin natin sa mga katagang maalam na kamay, may dakilang alay na nagduro sa mong bayang minamahal. Para sa akin, isinaad niya rito na kahit papano ay may nagawa ang bansang Espanya sa bansang Pilipinas. Pero sa likod nito, may mga itinatagong issue na kahit papano ay nabigyan nila tayo ng edukasyon, ngunit hindi ang kaalaman na ninanais at nararapat nating makuha o matutunan. Dahil din siguro isinulat niya ito sapagkat alam naman natin na noon ay ipinagbabawal ang pagtuligsa sa pamumuno ng mga Espanyol sa ating bansa. Ang ikalimang saknong naman ay ikaw na may bagwis ng pakpak na nais, kagyat na lumipad sa tuktok ng langit. Paghanapin mo ang malambing na tinig, doon sa Olimpo'y pawang nagsisikap. Sa ikalimang saknong naman ay sinasabi lamang ni Dr. Rizal dito kung paano mapagtatagumpayan ng mga kabataang Pilipino ang kanilang mithiin upang makuha ang kalayaan at upang mapigtas ang tanikala na sa kanila ay nakatali at dahilan kung bakit sila ay pinagkaitan ng sapat na edukasyon upang maipagtanggol ang sarili nilang bayan. Ngayon naman ay ating aaralin ang ika-6 hanggang ika-10 saknong ng Alajuventud Filipina na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang nilalaman ng ika-6 hanggang ika-7 saknong ay ito: ikaw na ang himig ay lalong mairog, tulad ni Pilomel na sa luhay gamot, at mabisang lunas sa puso't himuntok ng puso at diwang sakbibi ng lungkot. Ikaw na ang diway makapangyarihan, magbibigyang buhay, mapagbabago mo, alaalang taglay, sa iyo'y nagiging walang kamatayan. Ipinapahiwatig o sinasabi sa ika-6 hanggang ika-7 saknong na nanghihikayat si Dr. Jose Rizal o hinihikayat Dr. Jose Rizal ang bawat kabataan na mahalin at pag-igihan o bigyang pansin ang musika at poetry. Sinasabi pinapahiwatig ni Dr. Jose Rizal sa ika-6 hanggang ika-7 saknong na siya mismo ay may pagpapahalaga sa musika at sa larangan ng musika at sa larangan ng poetry. Hinihikayat ni Dr. Jose Rizal na ang bawat kabataan ay bigyang halaga ang musika dahil ang musika ay dito natin maaring ilabas ang ating mga hinaing, ang ating mga saloobin sa ating bayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-8 saknong ng tula. Narito ang nilalaman: ikaw na may diwang iniibig ni Apeles, sa wika inamong kay Rikit, sa isang putol ng plonang maliit, ginuhit ang ganda at kulay ng langit. Dito naman sa ika-8 saknong ng Alajuventud Filipina ni Dr. Jose Rizal, gumamit si Jose Rizal ng mga great geniuses na tao o makapangyarihan o matatalinong tao na bigyang pansin ang kabataan. Gayon din ang bawat kabataan ay hinihikayat ni Jose Rizal na maging matalino, mag-aral ng mahusay, matiwasay upang sa gayon ang bawat kanilang sasambitin o ang bawat lalabas sa kanilang mga bibig ay makapangyarihan.
ito ang siyang makapagliligtas sa kanila patungo sa tagumpay na kanilang inaasam. Ang mga salitang ito ay kanilang gagamitin upang sila'y makalaya sa bayang ito. Ito upang maging mamulat ang bawat isa, ang bawat kabataan sa hinaharap. Ngayon naman dumako tayo sa ika-9 na saknong. Narito ang sinasabi. Humayo ka ngayon, papangnigan mo ang alab ng iyong isip at talino. Maganda mong ngalay ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao. Sinasabi naman sa ika-9 na saknong ay narito ito. Ang kabataan daw ay makapagpipinta sa ang kabataan mismo ang siyang magpipinta ng kanyang mapagtatagumpayan o ang kanyang mithiin, ang kanyang kahihinatnan sa mundo. Ang kabataan mismo ang siyang gagawa at magtatatak ng kung anong ang hangarin niya sa mundo. Ang kabataan din ay siyang magpipinta ng sarili niyang buhay, buhay na tatahaking niya sa mga darating na panahon. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-10 saknong, ang huling saknong ng tulang Ala Juventud Filipina ni Dr. Jose Rizal. Narito ang nilalaman. Araw na dakila ng ligaya't galak, magsaya ka ngayon, mutyang Pilipinas, purihin ang bayang sa iyo'y lumingap, at siyang nag-akay sa mabuting palab. Sa ika-10 saknong ni Dr. Jose Rizal sa Ala Juventud Filipina, gusto ni Rizal na ang bawat kabataan ay ipursu o piliting abutin ang kanilang mithiin sa buhay, dahil ang bawat kabataan ay may kanya-kanyang mithiin. At alam ni Dr. Jose Rizal o binanggit ni Jose Rizal na ang kabataan ay kayang-kaya nilang abutin ang bawat nilang mithiin sa buhay. Kailangan lang nilang tingnan kung ano ang kanila pang magagawa at tingnan kung ano pa ang mayroon na naghihintay para sa kanila. At ang gintong korona na naghihintay sa kanila bilang isang kabataan na may magagawa sa hinaharap. At ito lamang ang ika-6 hanggang ika-10 saknong ni Dr. Jose Rizal sa Ala Juventud Filipina ay mairerepresenta sa isang musika, dahil ang musika ay siyang maari nating gamitin upang mailabas natin ang ating bawat saloobin o mailabas natin ang bawat nating hinaing sa ating bayan. Kabataang Filipino o Ala Juventud Filipina. Ito ay isang tula na isinulat ni Rizal na noong taong 1879 sa Universidad ng Santo Tomas, noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Yung tula na ito ay isinulat ni Rizal sa wika ng Espanyol. Yun nga yung Ala Juventud Filipina. Dahil gaya nga ng pagkakaalam natin at alam talaga natin na hindi sanay si Rizal sa wika ng Tagalog, dahil ang kinalakihan niya o ang naghubog sa kanya ay ang mga Espanyol din, na nagturo sa kanya ng wikang Espanyol. Ito ay sinalin sa kabataang Filipino dahil nga ang pinaka-sentro o audience na kanyang tula ay ang mga kabataang Pilipino na hindi naman nila mauunawaan kung hindi ito isasalin. So, ayun, naisulat niya ito nung 18 taong gulang pa lamang. At nakakabilib ito. Alam niyo kung bakit? Kasi, ito ay naggamit ng unang gantimpala sa patimpalak sa pagsulat ng tula na itinaguyod ng Liceo Artistico Literario. Isipin niyo, sa edad ni Rizal na 18 taong gulang pa lamang ay nagkamit na siya ng gantimpala, unang gantimpala. Ang
Liceo Artistico Literario ay samahan ng mga manunulat na mahusay sa pagsulat ng mga panitikan, mga tula, nobela, na mga Espanyol din, mga Espanyol na manunulat. Pero sa kabila nun, sa edad ni Rizal at sa dami ng kasali doon sa Artistico Literario, sa Liceo Artistico Literario, ay siya ay nagkamit ng unang gantimpala. So, gaano kagaling si Rizal noon, di ba? 18 taong gulang. At nung panahon na yon, ayun yung panahon ng pananakop. So, makikita natin na sobrang lakas din ng loob na Rizal na magsulat ng ganoong klaseng tula na pumapatungkol sa mga kabataang Pilipino at kung paano tayo mag-aasenso. So, ito na ang unang lantarang pagpapahayag ni Rizal ng kanyang damdaming makabansa. Nung panahon na to, syempre, panahon ng pananakop, Indio tayo. Yung Indio, yung tawag sa mga Pilipino nung panahon na yun dahil kulang tayo sa kaalaman. Pero hindi ito naging hadlang para sumulat si Rizal ng kanyang tula upang maipahiwatig sa kanyang mga mamamayan, sa kanyang mga sariling kalahi na hindi lang dapat tayo manatiling isang Indio, kundi may paraan para makaalis tayo sa ganitong klase ng pagtrato mula sa mga Espanyol. Layunin ng tula. Ang layunin ng tula na isinulat ni Rizal ay maging tulay ang tula sa mga kabataan sa nais niyang ipahiwatig. Ayun na nga, alam naman natin si Rizal ay isang mahusay na manunulat ng iba't ibang klase ng literatura. Halimbawa ng tula, nobela, at kilala naman natin yan, mga Naging Tadyag, mga Nolimitangere, El Fili, at yung iba't ibang klase pa niya na tula. Ngayon, ang layunin ng tula ay maging isang instrumento ng komunikasyon mula kay Rizal patungo sa mga kabataan na nais niyang pahiwatigan ng mensahe niya. Ikalawang layunin pa ay magmulat ng mga mata ng kabataan sa kung ano ang mga bagay na kaya nilang gawin. Kumbaga, yung tula ni Rizal ay parang naging eye-opener sa mga kabataan na makakabasa na to. Yun yung layunin ng tula ni Rizal, na nakapaloob doon sa mismong tula kung ano yung mga pwede nilang makamit, pwede nilang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng edukasyon. Dahil alam naman natin si Rizal, ang pinaka nais niya talagang makamtan ng mga Indio nung panahon na yon ay ang maayos na edukasyon, dahil sa kanyang paniniwala ay ito yung magpapalaya sa atin sa mga Espanyol. Hindi naman sa magpapalaya na aalis yung mga Espanyol, kung hindi magkaroon tayo ng karapatan sa bansa natin, magkaroon tayo ng pantay na karapatan sa bansa natin. Pero hindi siya totally na makalaya. So ayun, magbigay ng mensahe sa bayan. Magbigay ng mensahe sa bayan na ang edukasyon ang pinakasusi upang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Makalaya tayo, magkaroon tayo ng mga katagumpayan, magkaroon tayo ng karapatan at maayos natin yung buhay natin. Di ba nga sa may tula, pinakita niyo yung maraming halimbawa kung ano yung mga kayang maisakatuparan natin kapag tayo ay nagkaroon ng maayos na edukasyon. Tinutukoy na tao sa tula ay ang mga kabataan. Ang buong tula ay pinapatungkulan ng mga kabataan na kung ano yung mga nais ni Rizal na mapagtagumpayan nila sa pamamagitan ng edukasyon. Ang pangunahing ideya ng tula, una ay gisingin ng mga kabataan sa mga taglay nilang potensyal na kayang baguhin ang isang bansa at maging ang mundo. Yun nga paulit-ulit lang din siya, pero yun yung pinakasentro talaga, yung pinakapangunahing ideya ng tula ay maipamulat sa mga kabataan yung potensyal nila kung gagamitin nila yung buong sarili nila para makapagtapos ng edukasyon, at kung paano ang edukasyon na yun ay magagamit para baguhin yung isang bansa o maging ang mundo. Ikalawang pangunahing ideya ng tula ay magbigay ng mensahe sa bayan kung ano ang pinakapangunahing kailangan ng mga kabataan para matupad o maisakatuparan ng pagbabago na ito, which is yung edukasyon nga. Lahat ng kabuuang tula ni Rizal na pumapatungkol sa kabataan ay uuwi pa rin sa edukasyon. Kasi yun yung pinaniniwalaan ni Rizal na magiging susi para tayo ay makalaya, magkaroon ng karapatan at yun nga, magtagumpay sa buhay.
Magandang araw sa ating lahat. Ang atin namang pag-uusapan ay idea of the selection. Sino nga ba ang author ng tula at ano nga ba ang pinapahiwatig o sinasabi dito? Idea of the selection sa kabataang Pilipino o La Juventud Filipina. Ang To the Philippine Youth ay isang tula na isinulat sa Espanyol ng Pilipinong manunulat at makabayang si Jose Rizal, na unang ipinakita noong 1879 sa Maynila, habang siya ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Noong 1879, isinulat ang isa sa kanyang pinakamataimtim na tula. Ito nga ay ang La Juventud Filipina o sa Ingles na To the Filipino Youth, kung saan ipinahayag niya ang pagmamahal sa Pilipinas at ang pag-asa na ang mga kabataan ay magsusumikap para sa magandang kinabukasan. Ang La Juventud Filipina ay isang nakaka-inspire na tula na nagsasaad na ang mga kabataang Pilipino ay may kakayahan sa mataas na pangarap. Hinihimok nito ang mga kabataang Pilipino na abutin ang mga kanilang potensyal sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kakayahan at talento para sa ikakabuti ng ating mga kababayan. Kung saan nais iparating ni Rizal sa mga kabataan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ang aming interpretasyon namin dito ay ang La Juventud Filipina ay isang tula na nilikha noong panahon ng mga kolonisasyon ng mga Espanyol ni Dr. Jose Rizal. Habang binabasa at inuunawa ito ng grupo ay inialay nito sa kabataang Pilipino na kung bubuksan natin ang ating isipan sa pinakamalawak na mundo ay napakaraming pagkakataon para sa atin. Ang tula ay nagsisilbing paalala sa atin na tungkulin natin bilang mga kabataang Pilipino na gawin ang lahat ng ating makakaya upang suportahan ang ating mga kababayan at ang mga kasalukuyang mga kakayahan ay dapat gamitin upang makamit ito. At upang suportahan din ang ating bayan, dapat din tayong kumilos. Ayon nga sa unang saknong ng tula ay inilarawan ng kabataang Pilipino na si Dr. Jose Rizal ang kabataan bilang isang mahiyain na bulaklak na ang ibig sabihin ay hindi pa namumukadkad. Ang kabataan at ang edukasyon ang magiging tanging dahilan o paraan upang ang bulaklak na iyon ay mamulaklak at magawa ng ating bansa sa tuktok na makamit ang kalayaan na hinahangad ng lahat ng Pilipino sa mahabang panahon. La Juventud Filipina o sa Kabataang Pilipino na isinulat ni Dr. Jose Rizal ay isa lamang tula upang ang lahat ng kabataan ay mamulat at magising sa kung ano nga ba ang dapat nilang tahakin at taglayin, na dapat ang kabataan mismo ang siyang mangunguna upang ang bayan ay maging maunlad sa kinakaharap o sa mga darating pa na panahon. Bawat saknong na tulang ito ay mayroong ipinapahiwatig o gustong ipahayag si Rizal. Sa makatuwid, ang tulang ito ay nasulat upang ang lahat ng kabataan ay magising at mamulat sa kung ano nga ba ang realidad ng buhay.